Magandang gabi sa atin lahat. Alam ko pong sariwa pa sa atin ang mga pangyayari, pagamat isang linggo na, nasa puso't isipan pa rin natin ang ating kapatid na ngayon ay kapiling na ng ating Panginoon. At marami tayong narinig ng mga patotoo sa mga kapatiran at iba pa na mayroong po tayong mayroong mga kasagutan ng panalangin. Dahil sa mga bagay na hindi inasahan, ay tumugon ang ating Panginoon upang manatili tayong nasa kapayapaan at katiwasayan maging sa pagyaon ng ating kapatid na si Melvin. Salamat sa Panginoon at magkatipon-tipon tayo sa 4 na gabi na pagbibigay po ng luwalhati sa Diyos, maging sa paglalamay kay Melvin ay magamit po para sa pagpapahayag ng kanyang salita. Ngunit ngayong gabi, ating ituon ang ating sarili para sa ating mismong panalangin. Tayo po ay daranas pa ng mga pagsubok, mga trials, problema, karamdaman, pahirap sa buhay na ito. So kailangan natin mabigyan ng pansin ang pagdating po sa panalangin. So buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 8, verse 1 to 4. Pinamagatan ko ang ating paksa ngayong gabi, ang panalangin may paa na lumalapit kay Jesus. Ang panalangin may paa na lumalapit kay Jesus. Ganito po ang pagkakasabi, verse 1 ng chapter 8 hanggang 4. Nang bumaba si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao at lumapit sa kanya ang isang kitongin at lumuhod sa harapan niya na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ako. Iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan niya, ito ang nagsasabi, ibig ko, maging malinis ka, at nalinis ka agad ang kanyang ketong. At sinabi ni Jesus sa kanya, ingatan mong huwag sabihin kaninuman, kundi humayo ka, magpakita ka sa pari, at ihandog mo ang kaloob na pinag-utos ni Moises bilang patotoo sa kanila. Itong salita ng Panginoon, tayo'y manalangin. Opo Panginoon, napakalaga po ang panalangin. Ito'y biyayang kaloob ninyo. Binigyan niyo kami ng autoridad sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tumawag at lumapit sa inyo upang hilingin anuman ang aming pong mga kahilingan na naayon po sa iyong kalooban. Salamat po, O Diyos, na binigyan niyo kami ng biyayang ito. Nawa, ito po'y aming mahalin, aming palakasin sa buhay at aming isakatuparan sapagkat hindi kami mabibigo nung kami po'y lumalapit sa inyo na may pananampalataya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tulad ng panalangin ng isang kitonging ito, pagkatapos bumaba ng Panginoon mula sa kanyang sermon sa bundok, at sa kanyang pagbaba, siya po ay pinalibutan ng napakaraming tao, libu-libong mga tao, sapagkat narinig nila ang salita ng Panginoon may kapangyarihan at nakita nila ang kanyang gawa na may kapangyarihan. So, anuman ang maging kalagayan ng isang tao ay maaring lumapit sa Diyos. Tulad ng kitonging ito, siya po ay lumalarawan sa lahat ng tao na mga marumi, mga hindi karapat-dapat, walang pag-asa at hiwalay sa Diyos. Sapagkat ayon sa kultura ng mga Hudyo, itinatakwil ang ganitong may mga ketong. Hindi sila makakalapit sa kanino mang tao at sila'y hiwalay sa Panginoon. Kaya ang taong ito ay itinataboy ng lipunan. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, malakas ang kanyang loob na siya'y lumapit sa Panginoon bagamat napakaraming tao. Nagpapakita lamang na buo ang kanyang pananampalataya kay Jesus sapagkat hindi siya inuutosang lumapit pero kusa siyang lumapit dahil nakita niyang pag-asa sa Panginoon. Ganon din tayo, lumalapit tayo sa Diyos, hindi dahil religiously tayo na nalalangin lamang, kundi tumatanaw tayo ng pag-asa sa tanging tagapagligtas nating walang iba, kundi
ang Panginoon. Kaya nga ang kanyang paglapit kay Jesucristo sa kabila ng matinding kahihiyan, ito isang gawa ng pananampalataya. Gawa ng pananampalataya. At ang pananalita niya kay Jesus ay gawang pananalangin. Kaya dito sa ating pag-aaral, ating itanong, paano ipinahayag ang kanyang panalangin sa Panginoon? Ipinahayag ng ketonging ito ang kanyang panalangin sa tatlong paraan. Tatlong paraan na siyang dapat din nating ipahayag o paraan sa ating paglapit sa panalangin sa ating Panginoon. Una, makikita natin sa ating talata, verse 2, at narito, lumapit sa kanya ang isang lalaking may ketong. Unang-una po rito, ang panalangin na lalaking ito ay ang lumapit kay Jesus. Na hindi siya lumapit kanino mang may kapangyarihang tao na maaaring makatulong sa kanya upang siya'y muling ibalik sa lipunan. Dahil pinagbabawal ng mga pari noon, sila itinuturing na patay na, hiwalay na sa kanyang pamilya at hiwalay sa lahat ng tao. Hindi siya lumapit doon, kundi siya'y lumapit sa ating Panginoon. Ang tunay na panalangin, mga kapatid, ang tunay na panalangin may pananampalataya ay tumitiyak na lumalapit kay Jesus. Ano man ang kanyang kalagayan, ano man ang kanyang lugar, malayo man, malapit, mahirap man o madali, ang panalangin may pananampalataya ay lumalapit kay Jesus. Kaya napakalaga po, tayo lumalapit sa pulong panalangin sapagkat ito pong pagtitipong ito ay katawan ni Kristo. At kung nasaan ang katawan ni Kristo, naroon si Kristo sapagkat siyang ulo ng katawan. Kaya ang ating paglapit dito ay paglapit ng may pananampalataya sa ating panalangin. Kaya ang pananampalataya ay laging kumikilos. Hindi ito nananatiling tahimik. Hindi ito nagpapabaya. Ito'y lumalapit kay Jesus dahil sa tatlong bagay o tatlong biyaya. Una, makikita natin sa kitonging ito, lumapit siya ng may pagpapakumbaba. Lumapit siyang may pagpapakumbaba. Ang sabi po sa ating talata, narito lumapit sa kanya ang isang lalaking may ketong at siya'y sumamba na sinasabi, Panginoon, kung ibig mo. Naroon po ang kanyang kababaan. So ganoon din po tayo sa man tayo manalangin sa ating personal na panalangin o sa ating devotion sa pamilya, dapat lumalapit tayong may pagpapakumbaba. Bakit mapagpakumbaba ang taong ito? Sapagkat kilala niya ang kanyang sarili, wala siyang magagawa. Wala siyang iharap sa tao. Gayon din, wala rin siyang iharap sa Diyos na banal. Siya isang marumi. Wala siyang karapatan. Pero dito siya po ay hindi nag-utos at hindi niya hinihingi ang kanyang karapatan, kundi siya po ay mapagpakumbabang lumapit at nananalangin dahil sa kanyang kalagayan. Ikalawa, lumapit ng may pangangailangan. Hindi tayo lumalapit din dahil lang papugi lang tayo, gustong makita na tayo nananalangin din, kundi tayo ay may pangangailangan tulad ng kitonging ito. Sagad ang kanyang pangangailangan sa Diyos. Wala siyang pag-asa, hiwalay sa salipunan, hiwalay din siya sa Diyos. At ang kanyang kalagayang ito, na pangangailangan, ito yung nagtulak sa kanya upang lumapit kay Jesus. Kaya tanong natin, anong nagtulak sa atin para lumapit tayo kay Jesus sa panalangin? Anong nagtulak sa atin ngayong gabi? Anong needs natin? Anong kasalanang mayroon tayo? Anong karamdaman? Anong problema? Dapat natin itong kilalanin. May pagpapakumbaba na lumapit sa atin. Dapat ito magtulak sa atin na lumapit sa Diyos. At ikatlo, lumapit siya sa tamang persona. Tamang persona. Well, marami pong tumatawag sa Banal na Espiritu at marami rin pong tumatawag sa Ama. Kadalasan mayroong sa Espiritu, pero ang tama pong paglapit at pagtawag ay sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo.
kay Kristo sapagkat siyang daan, ang buhay at katotohanan. Walang makakaparoon, even panalangin sa Ama, kung hindi sa pamamagitan niya. Kaya dapat lang tumawag tayo sa tamang persona, tanging may kakayahang tumulong sa ating pangangailangan. Kaya ang panalangin ay walang silbi kung ito ay hindi inaalay sa ating Panginoon sa tamang persona. Ikalawa, mapapansin natin ang panalangin ng kitonging ito, ang panalangin niya ay kumikilala sa kapangyarihan ni Jesus. The same with us. Kaya tayo lumalapit dahil alam nating makapangyarihan si Jesus at kaya niyang tanggapin, dinggin, unawain ang lahat ng ating kahilingan sa panalangin. Ang sabi sa ating text, at siya'y sinamba na sinasabi, Panginoon, kung ibig mo ay kaya mo akong gawing malinis. Ang sabi nitong kitonging ito. So ang panalangin may pananampalataya ay hindi nagdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi niya, kung ibig mo ay kaya mo akong maging malinis. Pero bago niya banggitin yon, yung gesture ng kanyang pagpapakumbaba at pagpapasakop sa Panginoon, sa kapangyarihan ng Panginoon, siya po ay dumapa, sumamba. So ang ating paglapit din sa panalangin, hindi lang basta nandun yung gesture natin, pero dapat sumasamba tayo sa puso. Sumasamba tayo ng buong pagkataon natin, magpatira pa tayo, hindi man makita na tayo lumuluhod, pero dapat magpatira pa sa kababaang loob ang ating puso bilang tanda ng pagsamba at pagkilala sa kabanalan at kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo. Daroon po ang hindi pagdirikta, kundi pagkilala sa kanyang kapangyarihan. Hindi niya sinabi kung kaya mo, kundi kung ibig mo. Hindi niya sinusukat ang kapangyarihan ni Kristo, alam niya na. Narinig niya, nakita niya ang mga himalang kapangyarihan ginawa ni Kristo. Kaya ang sabi niya, kung ibig mo. Hinihingi niyang kalooban ng Panginoon sa kanyang panalangin. Hindi niya sinusukat kung kaya mo ay magagawa mo kung maging malinis. Ito ay pananampalataya na hindi nagdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Sana wag tayo magduda. Kaya-kayang dinggin ng Diyos? Narinig kaya ng Panginoon ang aking panalangin? Alam nating ibinigay sa atin ang kasangkapang ito means na tayo'y makatawag at makalapit sa kanyang presensya is through prayer. Diba? Kapag tayo'y lumapit sa kanyang panalangin, katabi natin ang Panginoon. Tayo nakikipag-usap sa Kanya. Ito'y pagpapasakop sa kanyang kalooban. Nawa mabago po lahat ang ating way ng pananalangin. So, hindi sinabing kung ibig mo, kundi ay kung kaya mo, kundi kung ibig mo. So, ang pananampalataya ay nananalangin na may pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Naniniwala tayo sa Kanya na kaya niyang gawin ano mang imposible sa buhay natin, ngunit nagtitiwala rin tayo na gagawin niya ang ating panalangin. No, alam naman natin sagot, no, yes, and wait. No, maaaring hindi para sa iyo. Yes, minsan, wait. Maghintay tayo. Bakit? Sinusubok yung ating pagtitiwala sa kanyang kalooban. So ito'y isang panalangin pagtitiwala, hindi pag-uutos sa Kanya. So nakita natin ang paraan ng panalangin ng kitonging ito, siya'y lumapit kay Jesus. Ikalawa, siya'y nagtiwala, kumilala sa kapangyarihan ni Jesus. At ikatlo, ang panalangin niya'y tinutugon ng pag-ibig ni Jesus. Tinugon ng may pag-ibig. Verse 3 to 4. Kaya ang sabi niya, kung ibig mo ay malilinis ako. Ang tugon ng Panginoon na may pag-ibig, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan niya ito na nagsasabi. Ano po ibig sabihin nun? Iniunat ng Panginoon, hinawakan siya.
Bawal yun sa kautusan ni Moises. Isusumpa ang Panginoon dahil hinipo niya ang itinataboy ng lipunan. Marumi, masama. Pero ang Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig, inunat niya ang kanyang kamay at hinawakan niya ito na nagsasabi, ibig ko, maging malinis ka. At nalinis ka agad ang kanyang ketong. At sinabi ni Jesus sa kanya, ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi humayo ka, magpakita ka sa pare, at ihandog mo ang kaloob na ipinag-uutos ni Moises bilang patutuo sa kanila. Ang context po rito sa Old Testament, kapag may ketong, ang makapagpapatunay lamang approval na ang tao'y ketongin ay mga pari lang. Kaya ang mga pari ang nagsusuri kung mayroon siyang mga mansa sa katawan at idideklara sa lahat, may ketong ito. So, etsa puwera na yan. Malayo na yan. Tinuturing na patay. Pero pag gumaling siya, pari din ang titingin. At titignan ng pari kung talagang magaling siya at mag-o-offer kung pinakamahirap ka, kahit bato-bato o kalapati ang i-offer bilang sa katuparan ng utos ni Moises. Pero sa Panginoon, pag-ibig ang ipinahayag ng Panginoon. So ang panalangin ay hindi isang monologue lang. No? Ito po'y Diyos na nakikinig at sumasagot sa ating panalangin. Hindi tayo nanalangin parang diyala sa pader o sa kesame. Alam nating nakikinig at sumasagot ang Panginoon. So makikita natin dito ang pag-ibig ng Panginoon, personal niyang hinipo ang may ketong na ito. Siguro yung libo-libong mga tao nung makitang hinipo ng Panginoon, atrasan sila. At lalo na mga religious people, hindi ako maniwala sa taong ito. Dahil hinipo niya ang isinumpa. Maraming nagreklamo. So ang paghipon ni Jesus ay gawa ng pag-ibig, nalabag sa kautusan. Tanda natin sa bilang tayo Kristiyano na namumuhay sa biyaya, hindi tayo namumuhay sa kautusan, kundi namumuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. At ang kautusan ang siyang gabay natin upang masunod natin ang kalooban ng Panginoon. Bawal at labag ito sa kautusan, ngunit ang pag-ibig ni Jesus higit sa anumang kautusan. Tanda natin, kaya ang tugon ng Panginoon, ibig ko. Gumaling ka. At sa isang iglap, ang lalaki ay luminis. Ano ibig sabihin? Tinugon ang kanyang panalangin. Kanina lang, may maraming testimony na tinugon ng panalangin. Nabuhay ng loob yung mga taong tinugunan ng pasalangin. Ang tugon ng Panginoon ay tiyak na mabilis. Tiyak at mabilis. At ito ang utos ng Panginoon sa kanya. Tiyakin mo, wala kang pagsasabihan kanino man, kundi gawin mo yung pinag-uutos ni Moses. Inutos ng Panginoon, ito yung utos ng Panginoon dapat nating unawain at dapat nating sundin. Kaya sabi ng Panginoon sa John 16:14, ang sino mang nagtataglay ng aking mga utos at tinutupad ito, siya yung umiibig sa akin. Yun yung biyaya. At itong inutos ng Panginoon. Bakit? Bakit inuutos ng Panginoon na huwag itong sabihin sa mga tao? Malaking patotoo ito. Pero sa konteksto ito, alam natin na pagkatapos na ang taong ito ay hindi nakapagpigil, siya ay binulalas niya lahat ng nangyari sa kanya. Ano nangyari? Ang Panginoon hindi na makapasok sa bayan. Naging hadlang na ang mga tao. Kaya ang Panginoon naroon siya sa kabundukan. Sapagkat yung mga taong nagkatipon sa kanya, hindi nila hangad ang sila'y gumaling. Hindi nila hangad na sila ay mabigyan ng lunas sa problema, kundi ang hangad nila ay pagkain, material, pagpapala. Maraming sumusunod kay Jesus para sa mga pagpapala. At hindi nila ninanais at hinangad na sila'y maligtas. Naggumaling ang kanilang kaluluwa. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag mong sabihin ito.
Kaya minsan, mga kapatid, yung pagpapalang tinanggap natin, kung di tayo marunong gumamit, magiging hadlang sa ating paglago sa Panginoon. Dahil minsan yun na ating sinasamba, yun ang ating binibigyan ng halaga. So, yan po, ang utos ng Panginoon ay para sa kaligtasan, para sa ikabubuti ng tao. Ano yung Great Commission? Ano yung pinakadakilang utos ng Panginoon? Humayo kayo. Ipangaral ang salita ng Diyos. Gawin niyong mga alagad ang lahat ng sumasampalataya sa bawat bansa at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at sila'y isama sa lokal na pagtitipon iglesia. Turuan sila sa lahat ng mga itinuro ko sa inyo. Yun po ang utos ng Panginoon upang matupad ang layunin ng Diyos. So sa pagtatapos natin, mga kapatid, dapat ganun ang puso natin sa panalangin. Lumalapit tayo kay Jesus, ang tamang persona. At mahigit doon, magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan na tayo'y diringgin at sasagutin. At tiyak, matatanggap natin ang pag-ibig mismo ng Panginoon. So ang panalangin ay hindi lamang paghingi. Ito ay isang gawa ng paglapit, pagkilala, at pagpapasakop sa Diyos. So ang panalangin ng lalaking may ketong ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pananampalataya ay lumalapit kay Kristo. Kumikilala ng kanyang kapangyarihan at nagtitiwala sa kanyang kalooban na may pag-ibig. Tulad ng lalaking may ketong, tayo ay marumi dahil sa kasalanan. Lumapit tayo kay Kristo ng may pananampalataya at ang kanyang tugon ngayong gabi, ibig ko, luminis tayo. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyo pong mga salita na patuloy nagpapalago ng aming pananampalataya na kami maging masunurin at makapamuhay na may kabanalan hanggang sa iyo pong pagdating. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.